morning everyone. Kapasalan po ako sa pagpapakilala ng ating butihin na manggagawa sa church, Brother Larry. Thank you din po dun sa paanyaya through the leadership. Kilala ko lang po right now si Brother Valentin, Brother Richard, and maybe the rest of the deacons. Thank you very much po sa pagbibigay ng pagkakataon na makapangaral po dito. Sa praise team kanina, hindi ko akalain na ganun kaganda ang panguna sa pag-awit ng praise team. Diba? And thank you. At kasi ang praise team ay ang talagang pangunahing dahilan bakit may praise team is for preparing the church to a kind of worship that is centered to God. I believe yung praise team, they did their part today, preparing the whole membership ngayon para dalhin sa luklukan ng Diyos. Thank you very much, praise team. Sa mga malakas na palakpak, puri natin mo naman ating praise team. Thank you din kay Sister Annie and Brother Joshua sa special song kanina. Thank you very much. And appreciative po kami dun sa mga song na yan. Halos pare-pareho po yung message niya, our message this morning. Thankful ko doon sa history ng Church of Christ dito po sa Santiago City through Brother Richard, Brother Valentin. Medyo nagkaroon po ako ng lalong paglalarawan sa isip ko kung paano nagsimula ito, sino nagsimula. May ibang binanggit doon, mga patay na. May iba doon, buhay na buhay. And we praise God for it. We contributed to the church here in Santiago City. And din po, thankful po tayo sa lahat na mga tumutulong dito po sa church na ito. And the things that we are about to do, great things will happen sa Santiago City Church of Christ. God is preparing greater things para po dito sa church na ito. And hopefully po yung mga plano through a church in Canada. Nandiyan po si Brother Mo, napaganda po. Later, kapag na-finalize na po, maraming babalita sa inyo ang magandang balita nito. Diba? No? Nakaka-excite po. And I am volunteering myself to be a part of that gawain po na yun. Ako po yung makakasama ng isang Church of Christ for the mission that we are about to do. Diba? Thankful din ako kanina kahapon sa mga dumalo sa ating leadership program, sa ating mga youth na nakita ko sila as potential leaders of the church. Actually, yung mga kapatang kahapon ay nakita ko yung eagerness nila to learn. At madalang po ang ganun na gustong matutunan kung paano magmahal, kung paano mahalin. Pinag-usapan natin kahapon yan, paano mag-date, a Christian date. Yan. Sana po nakatulong sa mga youth natin ang part na yan. Okay. So ngayong araw po ito ay nagpapasalamat po kami. Papasalamat po ako on behalf of the STND, CCMB, Manila Bible Seminary, and my family. Nakikigalak po kami sa inyo pong pag-celebrate ng 29th church anniversary. Pagmasdan niyo ang mukha ng katabi niyo, mukha ba siyang masaya? Pagmasdan niyo ang katabi niyo. Masaya ba nasa tabi nyo o siya walang ganang mag-celebrate? Pakisabi lang sa katabi nyo, masaya ako, dumalo ka. Pakisabi lang. Masaya ako, dumalo ka magkapi. Diba? Marami ka siguro dapat puntahan, pero nandito ka. Thank kami, nandito ka. At kung masaya kayo sa katabi nyo, pwede pa rin sa malakas na malakpak sa maganda sa katabi nyo. Ang isang mapagmahal sa Diyos. So, ang topic ko na binigay sa akin, pinagkatiwala, is all about embodying the Great Commission. Mas pinili ko dito para nababasa mo po yung aking po mga sasabihin sa inyo, aking pinaka-PowerPoint. And meron na pong hihilingin sa inyo. Pag sinabi ko po, go and tell, papalakpak po kayo. Okay po sa inyo? Pag sinabi ko, go and tell, papalakpak kayo. Subukan na natin kung kayo kalakas na malapak. Go and tell! Okay. Umalang kayo at mangaral, kung ibig sabihin, magsalita.
Okay. Hindi ko alam kung ilang oras ako binigyan ng dito ng pagkakataon para magsalita. Kaya Brother Larry, pagka ako 10 minutes before, medyo ganonin mo ako, ha? Sabihin 10 minutes, magpo-conclude na. Okay? Kasi kapag ako hindi nyo po pinigil dito, hanggang mamayang hapon, di pa tayo tapos. Maniwala kayo sa akin. Sanay po ako magsalita maghapon. So, kahit ganito pong edad ko, I was blessed with, a voice from God. I was blessed with strong body and healthy body. And I was blessed with hindi pa lang po perfect sight. Dati po perfect vision po ako. Pero hanggang ngayon, alam ko po kung sino nasa likod. Alam ko kung sino natutulog. Alam ko kung sino yung hindi nakikinig sa akin. Kaya mamaya po, pag nilapitan ko kayo, kakamayan, iko-congratulate ko kayo kasi tinulugan niyo ako sa pagsimula natin ng araw na ito. Sino nakapunta na po sa Cruzada Church? Bakit sa mga kapat? Ay, pupunti pa lang, Brother Larry, Ang Cruzada Church is in Manila. I was there for 20 years. Cruzada Church is one of the biggest churches natin. Nandun po kami, mag-book po kami ng more than 1,000 members. Active members ng church. Kaya nakakapagod po pumamay. Lahat kakamayaw ko 1,000 po may lead yan. Nung dumating ako doon, 700. Hindi ako sanay pumamay ng 700. Alam ko lang, mga 200. Nung dumating ako doon, kinamayaw ko, 700, nahilo ako. Lahat kinamayaw ko. Nasanay na ako, nawala kay bilang ng church, nagkakabot kami ng more than 1,000. Then sanay na ako. Ito po yung merong pinaka-balcony sa taas. Yung nasa baba, ang pinakamalaki naming bilang at 10:30, mabot po kami more or less mga 400. One service, 400. Sa taas, meron pa doon, mga 100 lang nandun. Alam po kung sino yung nasa tulog sa taas. Kilala ko kung sino natutulog. Dahil I was given, perfect sight. Pero kita ko. Kailan ka mga natutulog, paglabas ko nila, kinakamayan ko. At ang tanong ko sa kanila, may patay po sa inyo? Or kayo ba'y nag-call center? Hindi ko. Ganun ginagawa ko, Brother Larry, para wala nang matutulog. Yan. Kaya, anyway, yan ang ating po mga bahaging dapat pag-usapan ngayon. Dapat walang natutulog, lalo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Go and tell! Okay. Dapat mamaya, malakas na kung palakpak nyo. Interested to me is the topic about embodying the Great Commission. Yung salitang embodying, medyo malalim siya. At pag tinignan mo yung exact word, mas malalim siya. Ang ibig sabihin ng embodying ay sa Tagalog, pagsasakatawanan. Pagsasakatawanan. Ibig sabihin nun, lifestyle. Becomes your lifestyle. Becomes a part of your life. Parang ikaw na yung Great Commission. Naku mo yun, yun ang ibig sabihin ng embodying. Tayong lahat ay mga tagasunod, kinatawan ng Great Commission. Yung katabi mo ngayon, dapat Great Commission ang mukha niya. Kasi ibig sabihin ng Great Commission, laki ng commission is all about the gospel of Jesus Christ. Pag sabing gospel means good news. Yan, palagi po kung patitingnan ng katabi mo, ganito po kung mag-sermon. Yung mukha pa ng katabi mo, good news. Pamasdan mo katabi mo, good news ba ang mukha niya or bad news? Di ba kung di naligo ang katabi mo? Importante, masaya ang mukha niya. At ang masaya ang mukha, ibig sabihin, good news! O, di ba? Dapat everyday ang Kristiyano, good news ang mukha niya. Ibig sabihin niya, hindi pa siya nagsasalita, nadadalanan niya ang totoong kaligayahan ng pagiging Kristiyano. Diba? Kaya mo ito sa atin, Matthew 28:19, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. So, anong utos sa atin? Go ye and preach. Yan ang pangunahing bahagi po. At kanina nag-start na tayo mag-preach through songs. Ang hindi po alam ng iba, akala na yung preaching nandito lang. Hindi po.
nagsimula na pong mag-preach yung ating singing team or music team. Nagpipreach na kayo kanina pa. Akala na ito yung preaching lang, no. From the starting point of your singing, you're already relaying the message of God. That's how important music is. Kung sabihin ay, kami, hindi kami talaga, hindi kami main speaker. No. When you sing a song, si Sister Annie kumanta kanina, nag-preach Sister Annie kanina. Senior ng gospel and the word of God. So every time you stand, think about it. You are already giving the message. Kapag kumakanta kayo, nag-message na kayo through songs. Hindi lang ito yung message. Nakukuha nyo? So give importance to it. Kaya kayo po kapag nangunguna yung mga kumakanta dito, magagandang mga singing natin, not just that melody, but the lyrics of the song, join them in singing. Natatanda niyo sinabi ko kahapon? Yung mga kumakanta, mas mahaba ang buhay. Kasi hindi. Lalo pag nag-join ang choir. Ang sabi ng pag-aaral, yung mga kumakanta sa choir, mas mahaba ang buhay kaysa mga paupo-upo lang. Tapos kumakanta, pabulong-bulong. Ay, madali kang mamatay. Pagbulong-bulong ka lang. Dapat ibuka mo ang bibig mo galing sa puso. At kapag ka-positive ang mga songs, ang heart mo, nagkakaroon siya ng positive na tibok. Magiging healthy ang puso mo at magiging mahaba ang buhay mo. Yan. Kaya pag masdan yung katabi niyo, mamaya pag hindi kumakanta yan, malapit na yan. Mga kumakanta, masigla yan. Gumaganda ang tibok ng puso. At nagiging magandang kalusugan. Ngayon, sa kapatid, all these things are giving the message of God, sharing the gospel of Jesus Christ. Mayroong babae dito, the Good Samaritan, humigin siya ng tubig, and then sa John chapter 4, si Christ nandun. I believe this is not just a coincidence. I believe Jesus planned for this. Kaya dumating si Jesus, naging siya ng tubig. Ano nangyari? Kinausap niya. And everything about her, alam ni Jesus. Ang ganda, no? And then, napag-alaman niya, na kausap niya siya an ordinary person. Ang kausap niya is the Messiah himself. The Savior of the world. Kaya tama yung kanta kanina, di ba? Jesus is power. Jesus is healing. Jesus is life. I like those words in your songs. I memorized them sa heart ko. And you know, ang sabi sa Bible natin, pag binasa ng gospel, Jesus has only one meaning under all those na sinabi natin. Jesus means Savior. Jesus. It's a Greek word. It means Messiah, the Savior. So Jesus is our Savior. Siya ang ating tagapagligtas. Wala nang iba pa. Acts 14:12, there is no other name, a name under heaven that can save people. Only in the name of Jesus. Itong babae ito, makilala niya sa Jesus as a Messiah, ay, iniwanan niya ang kanyang pangalan. And then pumunta siya sa bayan at sinabi niya tungkol kay Jesus. Alin mo, sabi niya, nag-invite siya, alin kayo, tingnan niyo ang Messiah, ang tagapagligtas. Nakilala ko siya, nakausap ko siya. And dito po sa John chapter 4:39, many of the Samaritans from that town believed in him because of the woman's testimony. He told me everything I ever did. So sobrang excited niya. Hindi niya sinarili yung kaligayahan ng good news. Anong ginawa niya? Pumunta siya sa bayan. Inanyaya ang buong bayan at marami doon ang sumama at maraming sumampalataya at maraming ang naligtas. Bakit? Sinunod niya yung go and tell! Go and tell! Sinunod niya yung kayo kailan kayo go and tell? Kailan kayo nakipag-usap sa palengke na binanggit niyo si Jesus? Kailan kayo nakipag-usap sa mga kaibigan niyo na si Jesus ay binabanggit niyo?
O laging binabanggit yung mga nangyayari sa mga artista. Tungkol kay Alice Go, memorize mo yan. Maulit-ulit na lang. But what about Jesus? When was the last time you shared Jesus to people na kailangan ng Savior? When was the last time? Did you have to include Jesus? Okay, so ito na po ang first part. Sabi ko, go and tell the gospel in season and out of season. First, 2 Timothy chapter 4, verse 2. Preach the word. Paul said, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Ipangaral mo ang salita in season and out of season. Hindi maghintay ka pa. Kailan mo kaya sasabihin sa kanyang gospel? Kahintay, namatay na. Ibang namatay, pwede pang aralan niya. Alam mo dito sa Pilipino, first time kong pumunta sa Pilipino, sa church, buhay pa rin si brother, atin ni Brother Jim Gilbert. Nung night na yung may Bible study, then I was requested to lead the Bible study. Okay? So, nag-lead ako, nandun ang mga anak, nakahiga yung tatay na inaaralan din. Pero sa middle po ng preaching ko, ang pagtuturo ko, nagkagulo yung pamilya. Kasi nakakulambo yung tatay. Nagkagulo sila. Nung magkagulo sila, bakit ako nagkagulo? Yung pala naman, patay na yung matanda. Imagine mo, ang aking palang inaaralan, patay na. Salita ng salita, ay patay na pala yung nandun nakahiga. Nakakulambo. O paano mo aaralan ng patay? Ako yun. Kaya kung meron kayo member of the family, kami pag-usapan natin yan, dapat ngayon pa lang. Sila po ay yun ang aralan. Mahirap aralan ang isang patay. Now, let's move on to this. Siguro first time yung mapakinggan, siguro yung, dito ako, Brother Gary, alam mo yung may edad na, kailangan niya hindi masyadong marinig. Thank you, ha? Salamat. Ang STNE, baka first time yung mapakinggan. STNE completed CGC seminars in various churches. Ang ibig sabihin ng STNE, binagay ka ni Brother Larry, sa mga tagapagpalaganap na Ebanghelyo ng mga Iglesia ni Cristo sa Pilipinas, na tayo, mga 1920s. This is the oldest para-church in the Church of Christ in the Philippines. Halos kasi yung tanda ng Manila Bible Seminary na 1926. So, matatanda na kung para-church, active po mula noon hanggang ngayon ng STNE. Tinan po ninyo ang mga virtual graduation po ng Church Growth Cycle. Kasama po ang Quirino, pero di pa po kayo nag-graduate. Di po kayo kasama sa graduation pa. Online studies po. Nung panahon po ng pandemya, hindi po kami tumigil. Ang dahil po namin in-reach out online 4 months, 1 hour once a week. Ito po yung mga nag-graduate. Yun munang-una. Right? Okay. Shepherd Church of Christ ang Pablo City, 4 na po ang actively participating for 4 months, nag-graduate po sila. Davao del Norte churches, 28 ang nag-graduate. Church of Christ at Kamaya, Batanes 6. And then Son Tabir, sila po yung nag-graduate. Ito po, ang magpapatuto si Brother Bob, si Brother Edgar. Ang Community Church of Christ, Vancouver, Canada, 7 more or less ang nag-graduate. Tama mo? Oo. And then, Church of Christ at Sasmuan, Pampanga, 17 nag-graduate. Next, Nueva Ecija Ministers Association, buong Nueva Ecija. Ang nag-graduate po ng mga tagapangaral, 4 na po. Okay? Ang Marianas Christian Church sa Saipan, hanggang Saipan po meron kami online studies, 14 po leaders ang nag-graduate. Church of Christ in New York, 16 po sa isang local church na nag-graduate. And then Church of Christ at Imos, 28 po ang nag-graduate. Yan po yung mga nag-graduate na. Ang Quirino, ipaplan natin kailan ay mag-graduate. Okay? And then ito po ay mga online. Okay, siguro tingnan ninyo, anong current na ginagawa ng STNE right now? I-share with the gospel. July 7, 60 CDC graduates po sa Tayabas. Nung pong linggo lang. Ito po yung unang-unang face-to-face na graduation. Sa first Sunday pa lang hanggang 4 na Sunday, face-to-face na po kami. Ang church na ito nandun po sa Tondo, Tayabas, Maynila.
Less than 200 ang active members nila. Alam kung ilan po yung actively participated sa CGC? 60. 6 na po nag-graduate nung linggo sa kanila. Ito'y kinoconsider ko po na one of the happiest, joyful local church. Pamilya po, ang tingin nila sa isa't isa. Kaya pagpasok mo pa lang doon sa pinto ng kapilya, ay makita mo na yung mga mukha nila, napakasaya po ng church na ito. Sana, kung makapunta kayo Maynila, ito po isa sinendorse ko. Tayabas Tondo Church of Christ. Isa sa pinakamasayang local church. Kaya maraming punta doon. Ang Santiago Church ba? Masayang church? Lahat ng taga Santiago, pumalakpak kung masaya kayo. Yan. Kasi pag masaya ang church, maraming pumunta. At yung pupunta, hindi na po yun pwedeng hindi bumalik. Kasi masigla yung church. Kaya dapat lagi kayo nakangiti. Sabi sa Proverbs 17:22, laughter is the best medicine. Tatagalogin ko sa mabuting balita. Ang gayon mabuting mo. Ang masayang puso ay mabuting kagamutan. Ita-translate ko sa translation natin ngayon. Ang mabuting puso ay hindi laging nasa mercury drug. Hindi makita lagi dyan sa mga drugstore. At laging may reseta sa doktor. Kasi yung saya, lalo sa Panginoon, gamot na. Ako yan. Kaya kayo na may mga karamdaman, aba, isa sa pala dapat yung gawin, magsaya kayo para sa Panginoon. Maglingkod kayo at magiging malusog ang buhay. Ang second part, ngayon mabuti ang second part, noong 1722 lang mabuting balita, kawikaan. Ngunit, ang malulungkutin, unti-unting namamatay. Sino ba yung malulungkutin? Sino ba yung unti-unting namamatay? Malulungkutin. Pagmasdan nyo, uli ang katabi nyo. Pag katabi nyo, malulungkutin. Next anniversary, baka wala na yan. Pero kapag katabi mo, masayahin, ako, maraming anniversary pa yan. Ano, di ba? Tama? Kaya magsaya tayo sa Panginoon. Para magsaya, go and tell! At magiging masaya ako ng buhay. So, ano po yung mga ginagawa po namin ngayon? Okay? Ito po, July 2021, final CGC, Tahoe Church of Christ. That is in Cavite. August 11, final CGC, Miranda Church of Christ, Pampanga. August 17, CGC East Cluster, final study, target 20, using 52 letters. September, final CGC Quirino and Santiago, Isabela. Yun ang nasa mind ko, then we have to talk about it. Then, September 1st, CGC General 3 at San Juan with Tansa Church. October 12, final CGC North Cluster, Metro Manila graduation. October 26, second CGC Batangas Churches. November 9 and 16, CGC Rizal Province Churches. November, the exact date, second CGC Occidental Mindoro Churches. November, the exact date, third CGC Laguna 5 Churches. November, no tentative date, starting target 20, 52 levels. December 7, tentative final CGC Bataan Churches, target 20, 52 levels. Ito pong bago magtapos po ang taon, tinan nyo yung bulto po ng aming ginagawa. Napakarami pong dapat i-reach out. Tulad po ng Quirino. At hindi po kami napapagod. Sapagkat ito po'y gawain ng Panginoon. Inaasahan po namin sa buong ilang pang taon ay marinig sa namin na pinahali na sila. Destiny reaching out, ibalik, the whole Philippines by year 2027. Anong year na yan? 2024. Ilang taon pa? Halos 3 years na. Sabi mo, bakit brother ng 2027? Kasi mo by 2027, ako po ay 50 years na full-time sa church. 50 years na po. Imagine mo, 50 years non-stop. Brother, ilan taon ka na sa ministry? 7. Ilan pa yung bubunuin mo para mag 50 years?
40, 48. 38, 38 something. Okay. So ako po, by 2027, mag-stop na po kung sa binanggit ninyo kanina. Let's travel na po. Kasi by 2027, ako po'y 75 years old na. 2027. 75. Alam ko, bibigyan pa ako ng Diyos ng buhay. Kasi mga nangarap na maglingkod at naglilingkod, umahaba ang buhay. Yung mga nakaupo, ayaw maglingkod, paiksin ang buhay. Yan. Kaya yung katabi mo, kung walang ginagawa sa church yung katabi mo, bilang na ang araw niya. Kasi wala naman siyang gagawin. Di ba? Yung mga walang ginagawa sa church, kinukuha agad ng Diyos. Walang ginagawa eh. Pero mga naglilingkod ng tapat, pinahaba ng Diyos ang buhay. Yeah. Tingnan yung katabi mo, pakisabi sa kanya, kapatid, umama pa sana ang buhay mo. Pakisabi sa kanya, kapatid, umama pa sana ang buhay mo. Anong sikreto ng amang buhay? Maglingkod at sumunod sa akin. Kaya kami po, 2027, yan. Magtatapos na po kami sa ng ginagawa namin, ibang ministry naman. Tuloy po natin, anong gagawin namin? Other provinces and local churches, 2025, 2022, 2027, Visayas churches, Second CTC, Iloilo, Siargao and Surigao churches, Samar and Leyte churches, Bohol churches, Cebu churches, Mindanao churches, Jensan and Davao. I think there are about 400 churches in Mindanao. Dalawa lang po ang gagawin namin na seminar. 3 araw sa Jensan, 3 araw sa Davao. At halos lahat ng ministro at leaders pupunta po dyan. Kita nyo, mga 6 na araw lang, buong Mindanao na. Kasi kausap ko na po yung mga leaders doon. After convention, pag-usapan na namin ang CDC Mindanao. The whole Mindanao. Churches po. Church leaders. Dahil Camarines Norte, Naga Camarines Sur, churches, Cagayan churches. Ang Cagayan po ay inilalay ko sa 2026 ang Cagayan churches. Hindi pa sila nakakausap ng formal. Pero hopefully ang buong Cagayan ay makikibahagi po. Kasi ang Rojas Church, 3 beses po pumunta doon. No, nag-seminar ako sa Rojas. Pumunta po mga taga-Cagayan, ministers, Isabela ministers. Marami na pong naglagay na doon ay halos lahat sila ay pupunta mo. And then Isabela churches. Okay. Oh, pero bang nakalagay dyan? Okay. Ang nalimutan ko, brother ko, Palawan. Nakapunta na ako sa Palawan, pero ang Palawan, consider ko na. Sa mga kapatid kami po ay committed to do that. Bakit po committed kami? Sapagkat may huli na po yung panahon. Di na po kasi papalapit ng papalapit ang araw ng pagparito ng ating Panginoon. Kami ba, ang mga bandang huling po kayo, gusto kong pag-usapan natin yun. Pero pag-usapan natin ito kung mga ilang part na ito. Let's move on to number 2. Go and tell the gospel, be Christ ambassadors. Ano yung sabi ng ambassadors? Kayo ba yung ambassador ng Panginoon? Kinatawan ng Panginoon. Pag sinabing ambassador kayo, you represent Jesus to every person. You represent Jesus. Ayun ang araw. Kaya ako very careful ako sa pagsusok ng damit. Nung araw kasi, nasa kusada pa ako. Nasa bakit pa ako. At meron na kasi nagkilaw ng panahon yun. Meron kami seminar somewhere in Cavite. Nag-travel kami, siguro 3 kami, kasama ko yung mga leader. Papunta po sa Pines Church sa Baguio. Bumaba po kami dyan sa May Angeles. Ako po ay halos naka-chinelas lang sa biyahe. Kasi pagod na pagod po, naka-t-shirt lang. Okay, pumunta po kami sa Jollibee. Nakailera po kami gano'n. Tapos meron katabi mong lalaki dito. Ang ganda ng suot. Professional dating. Tingin sa akin. Ang ginawa ko, nakaganyan ako. Ayaw kong ma-recognize ako. Hindi na kayanan lumapit siya. Sabi sa akin, hindi mo kayo si Brother Ned sa sila ilaw. Alam mo sabi mo, hindi. Sabi ko, yes. Sabi ko,
ngayon nanonood po ko sa inyo. Alam mo, iyang-iya ako. Kasi yung suot ko, parang hindi nagre-represent kay Jesus Christ. Yung naka-t-shirt ako, na pantalon ko, naka-chinelas ako, ang lumapit sa akin, deserting tao. Mula noon, nagpasya ako, na hindi ako lalabas at magtatrabaho. Na ako po ay ang damit ko ay katulad ng damit mo, naka-t-shirt lang na, naka-pants lang na gano'n. Kasi yung naka-t-shirt ako ngayon, pero may nakalagay sa t-shirt ko. May message lagi, mga t-shirts ko kung may mga message po lahat yan. Kahit naka-t-shirt ako, mababasa mo, God's message. Di ba, no? But never mag-travel ako na naka-chinelas. I learned a lesson. Okay? Why? Because you are representing the church. Wherever you go, you represent the church. Hindi pwede sabihin na, ay, ano ka ba? Kristiyan ka ba? Hindi po. Nag-deny ka pa. Di ba, no? Kasi parang nahiya ka sa ginagawa mo, nahiya ka sa iyong itsura. So, sabi dito sa 2 Corinthians 5:20, now then we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us, we pray you in Christ instead, by ye reconciled to God. So being an ambassador, nire-reconcile mo ang tao sa Diyos. Tayo mga tao na kasalanan, nire-reconcile. Kaya kung nagipag-usap ka sa mga tao, lalo hindi pa kilala si Christ, dinadala mo si Christ para makilala sila kay Christ. Kumbaga may away, and then ikaw na makita, at nakita mo yung magkaaway ay nag-reconcile. Tayo mga Kristiyano, lagi tayo nakaganyan. Diba? Hindi tayo pinagmumulan ng away. Tayo nag-aayos ng away. Kailangan tayong peace. Diba, ano? Peace. Ano yung sabihin nito? Kapayapaan. Peace. Kung ano nga tayo, pakita sa pangay. Nasa pangay. Ganyan. At sabihin niyo, shalom. Shalom. Ano yung sabihin ng shalom? It's a Hebrew word which means peace. Kaya tayo, ang kapayapaan. Tayo pinagmumulan ng kapayapaan. Tayo din kung bakit ang tao nakakilala sa Diyos. Di ba ang ganda po na? At hindi makikilala ng tao ang Diyos kung hindi po tayo ayaw. So, my brothers and sisters, go and tell Jesus to everyone. Dahil tayo po ang kapayapaan ng lahat ng mga tao wala kay Kristo. Tinan mo ito yung gawa 18:9. Sabi dito, at sinabi ng Panginoon kay Pablo ng gabi sa Panginoon, huwag kang matakot, kundi magsalita ka at huwag kang tumahimik. Sapagkat ako'y sumasayo, at sino may hindi ka madadalo upang saktan ka, sapagkat makapano ang tao ko sa bayan. Sabi ng Panginoon, magsalita ka. Huwag mo isarang yung bibig. Magpatutuo ka. Tayo mga Kristiyano, dapat lagi tayo nagsasalita. At ang laging lumalaw sa bibig natin, mabubuting salita. Ako ba niya? Huwag tayo maging cause ng trouble. Na sinabi mo ito, tayo nagkagulo. Kaya tayo sa sinasabi natin. Diba? Dapat ang salita natin, salita ng Diyos, may lasang asin ang sinasabi natin. So tell Jesus, on behalf of the Lord Jesus Christ, representative tayo, at kapag hindi ka nagsasalita, tinanong niyo ito. Next line. What is Christ's Great Commission? Preach the Word. 2 Timothy 4:2, Matthew 28:19-20. Ang Christ's Great Commission, share the Word. Satan's Great Commission. Meron din palang Satan's Great Commission. Anong Satan's Great Commission? Keep the Word. Huwag mo kanyang ibahagi ang salita. Tumahimik ka. Huwag kang magsasalita tungkol kay Jesus. Huwag mo i-share ang gospel. Mag-gossip ka na lang. Dalawa yun, ano? Gospel versus gossip. Parehong nagsasalita yun. Ang pagkakaiba lang yung gospel, good news. Gossip, bad news. Pero nagbabahay-bahay yan. Ba? Di ba mga chismoso-chismosa nagbabahay-bahay din? Sana sa Santiago Church of Christ at mga nanditong church, walang chismoso, walang chismosa dito. Kasi trabaho ni Satanas yan. Huwag mo kunin ang trabaho ni Satanas. Kaya pag may nabig kang parang nagchichismis, parang Satanas ang itsura. Kasi naninira ng kapwa. Di ba, no?
So, nung pipili natin, good news, gospel, not bad news. Pag nangaman ka na sa atin siya, tigil mo na yan. Pag tumigil ka at pinalitan mo ng chismisan, then si Satanas pumapalakpak. Kailan huling pumalakpak si Satanas? Habang nagsasalita ka. Pag naninira ka, pumapalakpak siya. Sige pa. Inspired ka ni Satanas. Sige pa, manira ka pa, mag-chismis ka pa. Pero kapag gaya ka nagsalita ng mabuti, tumatakbo si Satanas. Kasi inspired ka ng God when you share the gospel of Jesus Christ. Kaya tayo mga Kristiyano, tayo ang good news, tayo ang gospel, tayo po ay dapat magsalita anak-anak ng Jesus. Okay? So, pinag natin ito. Malapit na akong matapos. A. Reach out to a small world. Matthew 28:19-20. Going to all the world. Ang utos ng Great Commission, going to all the world. Parang imposible yan, ano? Sino sa inyo ng out of town na? Out of town. Nakapunta na sa Cebu, Davao, tapos ako na. Out of town. Parang kunti pa lang, ano? Tatlo, apat na. Out of the country. Lumabas. Pareho din po nagtataas. Nakapunta na kayo sa ibang bansa. Nakapunta na kayo? Hindi ba? Anyway, so, kami pong mag-asawa, halos maraming bansa na po napunta na. Believe it or not, hindi kami gumagastos. Invited ako mag-preach, doon. Free, everything is free. Kaya medyo blessed na konti. Hindi pala konti. Malaking blessing. Lalo nang pumunta kami sa Suri, sa Community Church of Christ. Kinabrada ko na Edgar. Imagine mo, 1 month kami pinabakasyon ng church. 1 month. Araw-araw ko sasabihin dinadala. Isang buwan. Nakita ko isang ministro na isang buwan siyang kasama-kasama na bakasyon. Kami. Sabi ko sa mga community, pwede bang gawin ito sa iba? Alam mo sabi sa akin? Opo, pag nag-47 years, non-stop, na nag-minister, pwede pumunta rin dito. Ano po, ko yan ang sabi ko. Pero alam ko, saan kayo 47 years? Baka nauna sa akin, patay na. Kaya brother, pag naka-47 ka, brother Larry, pupunta ka doon sa kanila. Non-stop, huwag kang titigil. Pag tumigil ka, tapos ka na, hindi ka nakasama sa listahan. So, marami na kaming pinuntahan lugar. Ang hindi ko malilimutan, nung pumunta kami sa South Korea, tatlo lang po kami ministro. And I was requested by FTBC. Alam mo FTBC? Far East Broadcasting. Ito po'y nasa Bulacan. Yung DCAS, mga yung DCAS. May DCAS sa South Korea. I was invited to speak. 30 minutes po ako nag-speak. At halos lahat ng Christians sa Korea, napakaganda nila yung message ko. I feel good. Diba? Pero hindi tayo pinapupunta sa lahat ng bansa. Pinapupunta tayo sa isang small world. Tinatin ang small world namin. Okay. Next slide. But ye shall receive power when the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the uttermost part of the earth. Acts 1:8. Tingnan natin ang small world natin. Ano ang Jerusalem natin? Kung tawagin natin ang target 20. Yan, sige po. Tsaka na ito, usapan natin. Next. Next. Okay. Gusto ko yung... Okay, alam mo I've been preaching for many years. 42 years ako nag-preach tungkol sa pamamahala. Isa lang kong nakita ko, parang walang epekto. Tagapangaral pa rin ang nangangaral at ilang membro. At masakit pa na pakinggan ko ng araw. Pagka tinutulan namin ng mga members na nangangaral, may nagsalita. Nang salita, elder pa naman ng church. Bakit mo kami tinuturuan ng mga aral? Trabaho nyo yan. Kaya nga, binabayaran namin kayo para mangaral.
huwag niyo kaming turuang mangaral. Sakit yun sa puso ko, sa isip ko. May ganun palang mga membro at leader. Nang salita nila, ikaw ang binabayaran, ikaw ang mangaral. Sana ang Santiago ng mga churches sa Isabela, sana hindi ganun ang isip. Ha? Kami lang ang mangaral kasi kami tumatanggap ng support. Mali. Ang pangangaral ay tungkulin ng lahat. Kaya nandun po ko sa Manila Bible Seminary, pandemya. Ako isa sa pinakamagandang ginawa ng pandemya sa buhay ko. Na napakaganda. Parang ng pandemya ay panahon ng aking meditation sa God. Nakikipag-usap ko sa God. Sabi ko, God, for many years, ang mga kapatid sa church na maraming nila, inanyaan ko silang magsalita at mangaral. Pero yun, pare-pareho ang excuses. Hindi ako marunong magsalita. Hindi ako pwede mangaral. Kulang ang knowledge ko ba kami tanong, hindi ko kayang sagutin. Wala akong oras para mangaral at mag-share the gospel. So pare-pareho mo, mula nun hanggang ako'y mag-retire sa mga local churches, pareho po ang excuses. Then I talk to God. Sabi ko sa God, God, pwede bang mangaral na hindi nagsasalita? Pwede bang mangaral na hindi nagsasalita? And I believe God answered my prayer. Nakita ko si Pablo na apostol. May sulat siya sa mga Christians. At ang pumasok sa mind ko, na alam ko pinalagay ng God, why don't you write letters to non-Christians? I love writing. Ang writing is top of my talents. God-given talents. I love writing. Kaya nung pala na yan, nakagawa ko ako ng 52 letters to non-Christians. Ito po ginagamit ngayon ng mga ilang churches na naturuan na po namin. 52 letters, every week pag-aaral na sa church, and then isishare ng kapatiran sa Alamang prospects. Hindi sila magsasalita. Bibigyan namin na sa prospect. Oh, basahin mo ito. Friend, basahin mo lang ito. Ito yung devotional letter. At ito ay may soft copy. Pag meron kayong gustong padalhan nito, may soft copy. Padalhin siya weekly. 52 letters. At ito ay mayroong English translation. O meron kayong boyfriend na Amerikano, pwede niyong gamitin ang 52 letters translated in English. Bakit po ito ginawa natin at pinagawa ng God? Upang mawala na lahat yung excuses. Kayang-kaya na natin gawin. Ako po niya, kung may mga kawapisina ka, pindutin mo lang. Gamitin mo ang messenger, mag-PDF ka lang, or email, padala mo weekly. And you are now sharing the gospel of Jesus Christ. Simpleng-simple, di ba? Kaya ba natin gawin ito, ang kapatid ko sa church? Kaya ba natin gawin ito? Yes. At nasasabing kaya mo gawin yan, ang mahangin ng mga letters, kumalakpak lang mo ng mga lakas, kumapakyak natin, madami lahat. Sino yung small world natin? Tignan natin small world? Ayaw nandiyan sa susunod. Pinakita sa atin. Okay? Next slide. Sorry, balik mo lang. Konti lang yan. Sino yung small world natin? Pakibalik mo lang. Okay, mukhang hindi may lagay. Alam mo, small world natin, Jerusalem, pamilya. Ang Jerusalem natin, pamilya natin. Sino sa inyo lahat ang member ng church? Lahat ng mga kapatid niya, pamilya niya, member ng Church of Christ. Taso naman. Yung pamilya niya, brother, magkakapatid. Diba? Dala ko sa tao, diba? Sorry, La Peña. De La Peña. Ito yan ang pamilyang nakita ko, Brother Edgar. Si Brother Edgar lang kasi yung kilala ko. Tapos pinakilala ng kapatid niya. Mga member natin ng church. Ganda na. Alam niyo, sagutin natin yan kapag ang pamilya natin, hindi tayo gumagawa ng paraan para madala sila kay Christ. Sagutin po natin. Ako po, yan po una kong hiniling sa God. Sarado pong pamilya ko. As in, ang daming kandado, mahirap yung sana. Kaya kung pwede ako nangaral sa pamilya ko, number 1.
Bawal. Kasi po po'y Panginoon bunso. Sa Pampanga, walang karapatan ang bunso mangaral sa mga panganay. Kaya kung hindi po ako nangaral, nagdadala ako ng mga taga-pangaral, nire-reject ng pamilya. Pati missionary, dinala ko sa pamilya ko. Hindi tinanggap ng pamilya ko. Okay? 5 years. Pagdating ng 5 years, ito na po, yung binubuksan ng Diyos ang puso ng pamilya. Hanggang meron siyang tagapangaral na hindi nag-aral sa seminaryo. Nang bagal magsalita. Ang bagal magsalita. Pero nagustuhan ng pamilya. Hanggang 5 to 6 years, the whole family became member of the true church, the Church of Christ. Lahat ng kapatid ko manugang, lahat ng mga anak ko, noong 2 Sundays ago, nagkaroon kami ng reunion ng pamilya ko. Doon po sa Sambales. At ang masarap sa puso ko, 100% po kami active, pati mga apo ko sa mga angkin, active sa Church of Christ. Napakalaking pamilya, lahat may involvement sa Church of Christ. Ang sarap ng pakiramdam ko. Tapos ang pinakamaganda mo sa akin, first time ko magawa, yung dalawa ko apo sa pamangkin ay gustong lumapit na kay Jesus. And I was requested, tulungan sila bago Lopez mo. Ang sarap, hindi ko ma-express yung joy na ako ang nagsasalita sa mga apo namin. And then ako rin po nagbagtay sa kanila. First time sa buhay ko, isa sa pinakamasayang bagay ng buhay ko, pati mga apo namin, I was used by God para i-baptize po sila. So the whole family, ng mga family, member po ng totoong iglesia na pinagmamalaki namin, lahat kami ay member ng totoong iglesia. Kayo po ay nagmamalaki, member ng totoong iglesia? Yes! Umalakpak na po ang nagmamalaki. Ipagmalaki mo, nasa totoong church. Pagmalaki mo yun. Ako hindi ko na po pinipreach na totoong Church of Christ. Kundi ikaya kong buong pamilya, by God's grace, 100% member ng true church. Kung kayo naniniwala na kayo po ay nasa totoong church, kumusta po mga pamilya mo? Sila po ba'y nanyahan? Sila po ba'y nadala nyo sa church? Kung hindi, malaking ako na kayo. Jerusalem, Judea, relatives, friends, sunod-sunod na po yan. That is your small world. At ito po ang last point ko, mga kapatid. Go and tell the gospel while we can. Why? Tinan mo natin. Because life is short, death is sure. I encourage you pag uwi nyo sa bahay, basahin nyo ang chapter 139 ng Book of Psalms. Basahin mabuti yan, one of the best chapters in the whole Bible. Psalm 139. Ano ka nakasulat doon? Bago ka pa namang ipinanganak, sa tiyan pa lang ng nanay mo, bilang na kung ilang araw ka lang titigil sa daigdig. Di ka pa pinapanganak, bilang ng araw mo sa daigdig. Sa Hebrews 10:27, death is an appointment. Ano ang appointment? Ako very strict ako sa appointment. Pag may usapan tayo, ang mind ko nakaprogram siya sa time. Hindi ako pwedeng mali. Kaya kahapon, aking in-emphasize na dapat yung araw ito simulan sa araw ito ang Santiago Church of Christ, walang nalilate pag sumasamba. Baka na naman ako tayo lahat. Sana parang anniversary natin. Ang aga natin pumunta sa church. Dapat ang sabihin ng bawat Kristiyano, come early, go home late. Memorize nyo ba yan? Tingnan nyo, sabay-sabay. Come early, go home late. Pakilakas natin. 1, 2, 3. Come early, go home late. Iwanan yan, ha? Kaya kayo po iba't ibang church ang pinanggit kanina. Dapat ang membro ninyo maagang dumalo. Huwag niyong babaliktad. Baliktad ang ginagawa rin ng local church. Come late! Go home early! Kayo ba yun? Pag kayo talagang magnanakaw talaga,
Kristiyano, bago alas 9, at least dapat 30 minutes nasa church na ang Kristiyano. Excited siyang pumunta sa church. Kapag ito mga taga Santiago Church, makikibalita ako sa inyo kay Brother Larry, sa mga elder natin. Kung sinusunod niyo yung come early, go home late. Yan ang totoong mananampalataya. Bakit? Kasi ang buhay natin parang sansingaw. Sandaling panang lumilitaw ang pagdakay ng kapawid. May ilang ang buhay ng katalimot. May kung nakalimos na araw, dami na mamatay. Kasi bago sa Church of Christ member, halos na mabalitaan ko namin lang. May bata, may matanda. May natake sa puso, may na-stroke, iba't ibang sakit, nasa ospital, namamatay. Yung katabi mo ngayon, bilang ng araw niya. Pagmasdan mo siya, bilang ang araw niyang katabi niya. Ha? Anytime na bibigla ka, kinuha na siya ng Panginoon. Itaas nga kamay na handa na tawagin siya ng Panginoon. Ako lang. At itaas ang kamay, gusto niyang pumasok sa langit. Gusto lang tayo. So lang tayo gusto pumasok sa langit, di ba? O sino na yung gusto pumasok sa langit? Parang kukunti. Ayaw ka. Hindi mga ganit, dapat araw-araw ready ka. Kasi mamayang gabi, matutulog na naman tayo. Alam mo yung tulog sa Bible? Kakambal ng kamatayan. Kasi sa Bible, ang kamatayan, mahabang tulog. Kaya pag natulog tayo mamayang gabi, hindi ka na nagising, ang tawag dyan, mahabang tulog. Kamatayan. Wala nakakapigil yan. Nasa bago kami, mayroon isang prospect. May isang kapatiran na may prospect. Yung prospect ko matanda na. Siguro mga more or less 80 years old na kayo. Alam mo, ayaw yung nahirapan ng pamilya niya pag siya'y namatay. Kaya gabi-gabi bago siya matulog, nagsusuot siya ng maputing damit. Naliligo, nagsusuot para pag dumiretso siya, wala na masyadong hirap ang pamilya. Ganda, di ba? Ang inisip natin ng pamilya. So ito, gabi-gabi. Nakaisang taon na. Hindi pa siya namatay. Isang gabi nagpasya siyang huwag magsuot. Patay. Siyang babae. Totoo po nangyari yun. Kaya wala nakakalam kung kailan tayo mamamatay. Ano mo yun? Anytime tatawagin ka na Diyos. Ready ka na ba sa pagtawag ng Diyos? Nakahanda na sa atin yung ating pupuntahan. 1 Peter chapter 1 verse 3. Reserve. Nung pumunta ko rito, ni-reserve na ni na Brother Larry yung titirhan ko. 3D? 3K hotel. Naka-reserve na siya sa akin. Kaya nung dumating ako, kinausap, naka-reserve. Punta ako sa room ko kasi reserve siya sa akin. Okay? Sa langit, may reservation. May mga rooms dun eh. Dapat may pangalan na tayo dun. Alam mo kailan yun na ilagay? Nung nabaptize ka, may pangalan na ang room. Naka-reserve na siya sa iyo. Ang kailangan mo lang sa lupa ay magpatuloy kang nagtatapat ng lilingkod sa Diyos. Kapag namatay ka, diretso ka doon sa reserve na room para sa iyo. Napakabuti ng Diyos, ano? May reservation na pala tayo. Ang kailangan na atin nang i-claim yung reservation. Problema na parang ayaw ka natin. Okay lang. Pero kung hindi ka na mamatay, maglingkod ka, maglingkod, baka mabura yung pangalan. Kayo po pag huminto lang maglingkod, tapos purong sulong ka pa sa pagsamba, baka nabubura yan. Tapos huminto ka pa, gumawa ka pa ng kamalian, baka mabura na yan. Kaya pag namatay ka, walang reserve sa langit sa'yo. Kasi
pansit na buray. Dahil hindi ka nagpatuloy sa kabanalan ng buhay at tuminto ka sa paglilingkod sa Kanya. Pag namatay ka, walang pamanan ng buhay. Hindi ka pwedeng pumasok sa langit kasi yun ay para lang sa mga nagtapat na maglingkod at nagpatuloy. Di ba? Revelation 2:10. Ang magtapat hanggang kamatayan. Kaya wala po man yan eh. Ang paglilingkod at pangangaral, hindi po nakukuha sa edad. Sabi ba, uy, si Juan 72 na, malapit na mamatay. Okay mga kabataan, huwag yung sasabihin ako, mas malapit mamatay. Dahil may edad na ako. For sure, maaaring iba sa inyo, mauna sa akin. Dahil pag hindi kayo naglilingkod sa Diyos, mauna kayo, may tanim na tayo lahat. Pero naglilingkod, pinag-aralan ka ako, like kasi kaya, ilang taon ang itadagdag ng naglilingkod? May bonus years. How many years ang dinadagdag sa mga sumusunod sa Diyos at naglilingkod sa Diyos? 15 years! Yung katabi mo ba, dadagdagan ng 15 years? O nababawasan ng years? Kasi tamad siyang maglingkod. Tamad siyang mangarap. Wala siyang ministeryo sa church. All throughout, sumasampalan siya. Pero wala siyang ginagawa sa church. Hindi dinadagan ng Diyos ng taon ang ganyang Kristiyano. Gusto madagdagan? Brother Valente, Brother Richard, maglingkod pa kayo. Dagdagan ninyo ang paglilingkod. Pagtatapat, tatagal ang buhay ninyo. Maliwanag po niya, no? Lawan tayo nasa Mercury Dragon. Nandun ako sa senior citizen. Bibili kami ng mga maintenance ng Mrs. Paul. May lumapit sa akin na young lady, nagtitinda po ng produkto sa Mercury Dragon. Paglapit sa akin, Sir, gusto ko ba ninyong bumili ng, try po ninyo, bumili po kayo ng pampaganda ng butis at pampabata. Nung tumina ko, pinagmasdan ko siya, may pag-asa bang 72 years old? Sabi ko sa kanya, ano? Alam, ginawa niya, bumiti lang siya, tapos iniwanan niya ako. Parang ibig na sabihin, wala na pong pag-asa sa 72. Nagtinda ka pa. Wala pong pag-asa katulad ko sa 72. Alam niyo, ang pagpasok sa langit, walang bata, walang matanda. Lahat tayo may karapatan. Ang pangangaral ng salita, walang bata, walang matanda. Magpatuloy tayo maglingkod hanggang kamatayan. Tinapon niyo itong next slide. Sunod. Ibalik mo nga, please. Balik mo. Yan. Nakita niyo yung puntod sa taas. Pag ako po'y namatay, alam na ni Sister Des kung ilalagay sa puntod ko. Ang tawag niyan sa English, epitaph. Yung message na ilalagay sa puntod. Ayan. Kaya ako nakasulat na, may picture pa nga. Ganyan ang gusto ko na nitso. Ano mo nakalagay? Here lies Brother Nel L. Maldupana, God's faithful servant. Gusto ko ilagay ito, God's faithful servant. Okay? And then sa baba, born January 6, 1952. Ang kasunod, lahat ng puntahan namin, alam mo, minsan nag-iikot kami sa Memorial Park. Binabasa ko yung mga epitaph. Lahat na nakalagay, died. Pag ako'y namatay, ayoko ng salitang died. Ascended. Pumaylang lang. Never na mamamatay ang isang faithful Christian. Ang faithful Christian na mamamatay lang physical body. Siya, papailan lang at mamimit niya ang Lord face to face. That's the most exciting part sa isang faithful Christian. Kaya hindi mo nilagay doon, died. Okay, huwag niyo pupupin yung akin, ha? Baka pag namatay kayo, mapasok ascended, nangongopya kayo. Kaya pag ako yung unang namatay sa inyo, mababasa niyo. I doubt kung una akong mamamatay. Baka mauna kayo sa akin. Ano? Kasi pag hindi kayo naglilingkod, katulad ng paglilingkod nasa puso ko, mauna kayo sa akin.
Kaya nga importante na maganda na. Ano pinagandaan namin ngayon yung kamatayan namin ni Sister Les? Yung mapit namin ng Lord. Ang piniprepare ko ngayon, yung mga program pag ako'y namatay. Ang gusto ko mga 3 araw lang ang gulod. At kung sino yung magsasalita, nakalagay na. Ang mga kanta, inaayos ko. Yung gusto kong kanta, inaayos ko na yung program ko pag namatay ako. 3 araw. Yan. Tapos yung picture namin, di ba mga isang punta kami sa isang burol, matanda na yung namatay na ba? Pero naka-display na picture nung siya po ay dalaga. Kaya pag binabastan mo yung picture niya, punta mo yung malaki yung diferensya, kaya magkawit. Kasi yung picture na naka-display ay yung siya yung dalaga. At makita namin Mr. Question, excited kami umuwi. Binuksan namin mga photo album namin at namili kami. Sabi ko, ma, ito ang ilagay mo pag una ako namatay. At pinili din niya yung picture niya na ilalagay pag una siya namatay. Kayo ba naghahanda na? Ay, naku, maganda na kayo. Kasi na tayo ay mamamatay. Huwag niyo pabayaan ang asawa niyo na dumiyan. Kaya, lalagay ko sa tuntun. Baka pinaiwan itong mga kayamanan. Dapat alam na ng mister mo, misis mo, baka may naiwan. Yung bankbook mo, baka mayroong pera na malaki yan. Baka mayroong ka nakasilid ng mga kung ano, dito, perlas. Na hindi na. Sabihan nila kayo, iniwanan din mo lang sinabi sa akin. Yung pa naman, walang iniwan na kayamanan. Puro utang ang iniwan naman yun. Kaya kayo, pag kayo bago mamatay, i-prepare ninyo ang lahat para masaya ang libing. Okay. So ito na po, last part na tayo. He is coming soon. 2 Peter 3:9 and verse 10. Revelation 22:12. Ito po actually ang tema ng convention. Now is the time. Ngayon ay araw ng paghahanda. Kasi anytime Jesus is coming. Anytime. Kasi ang last po, the sign of Christ's second coming, nasa Matthew 24, verse 14. Kapag may pangaralan sa salita, sa buong daigdig, darating na ang wakas. Believe it or not, ang salita ng Diyos halos nasa lahat ng bansa because of internet. Lahat ng tao kahit sa araw niya, pwede magbukas ng internet at pwede silang makinig ng pangaralan. So, buong daigdig halos na pangaralan. Ang kasunod niyan, ang pagdating ni Jesus. Handa na po ba kayo sa pagdating ni Jesus? Or maybe the most exciting part is to meet Jesus face to face. Alam mo, isa lang ang gusto kong marinig kay Jesus. Personally, at ang pamilya. Isang salita lang, o isang mga salita lang, ang gusto kong marinig sa kanya. Mary, well done. Yun ang gusto kong marinig. Well done. Mabuting gawa. Mabuting tapat na ito. Yun lang ang gusto kong marinig sa Diyos. Pagdating ng araw. Kapag sinabi niya, well done, isa lang yung sabihin. Pumasok ka sa pagkalaan ng Panginoon. Nakaprepare ng namin para sa iyo at para sa amin. Sa saparan, para maganda ang punta namin is, go and tell! Go and tell! Magsimula na tayo i-share ang gospel at mag-iisa kayong kasama ko sa bahagi na yan. Anong sabi sa atin? Next line, a church that is not a missionary church, that is not embodying the Great Commission, will not glorify God and will be a missing church when Jesus comes. If you are not a missionary church, you will be a missing church when Jesus comes. Hindi niya kayo makikita. Kaya ang Santiago Church of Christ, alam ko mission church kayo. Pero yung darating ng mga araw, may challenge sa inyo. Of the local church sa Santiago becoming a very active missionary church na nagpapagal at nag-reach out ng maraming mga lugar na wala kay Kristo. Possible ba yun, mga kapatid sa Santiago? Maging missionary church, kung walang pang napakay malakas. At yan po, pinamagandang mangyayari sa inyo.
sa pagdating po ng araw. So, 3 men were called by God. Number 1 is Jonah's answer when he was called. Here am I, I'm not going. Nagsalita siya, nagawagin siya ng Diyos. Lord, nandito ako, pero tumakas siya. Number 2, Moses answered when he was called, Here am I, send Aaron. Nandito ako, Lord, pero sipon na lang. Send ko, tagapangalan na lang. Finally, Isaiah when he was asked, ang sabi niya, Here am I, send me. Sana po kasama tayo doon sa nagsasabi, Lord, nandito ako. Isugo mo. Nawa po ang bawat member ng Church of Christ sa Santiago at lahat ng churches dito. Pag tinawag kayo ng Diyos, huwag kayong magtuturo sa iba. Huwag kayong tatakas sa responsibility. Kundi sabihin nyo, Here am I, Lord, send me. I enjoy serving you. Enjoy sharing the gospel of our Lord and Savior, Jesus Christ. Alala, at ang ibang nag-aalinangan ng inyong kahabagan, at ang iba'y may iligtas na agawin ninyo sa apoy, at ang iba'y inyong kahabagan na may takot, na inyong kapuotan pati ng damit na nagdugisan ng lahat. Habang tayo po ay nagsaselebrate ng 29th anniversary. Right now, marami ngayon nakatulog sa apoy ng kasalanan. Sa oras na ito, maraming gumagawa ng kasalanan. Habang tayo po ay nagpapakabanan. Yung mga yan, maaaring hindi sila malayo sa iyo. Gusto na Panginoon, extend mo mga ino. Ilayin natin sila. Kasi nandun na po sila sa pupunoy ng apoy ng impyerno. At ikaw lang ang gagamitin ng God upang sila ay agawin. Yun ang utos sa iyo. Yun ang utos sa akin. Extend your hand, share the gospel of Jesus, embodying the great commission of our Lord and Savior, Jesus Christ. Church of Christ in Santiago, enjoy your 29th church anniversary. More anniversary to come. More anniversary to come. Go and tell! Go and tell! The great commission of Jesus.